Sino nga no, kumusta mga taga Davao City? Kumusta mga taga Mindanao, taga Visayas, Luzon, and buong Pilipinas, buong mundo na may mga Filipino. Bali, sabihin na ho na ito ay pakita ho sa inyo kung gaano nga ba ganda ang Davao City, no? Gaano nga ba kami kahanda para magtatag ng sariling republika ng Davao City. Oo, to the point na babaguhin namin no, ang sistema ng Davao City na sadyang kakaiba siya sa sistema ng buong Pilipinas, no? So ibig sabihin nun, lagi tayo binabansagang third world country ang Pilipinas kasi nga sa maraming mga mahihirap, no? Like yung style natin dito is lakas daw maka third world country. For example, daming mga sidewalk vendors, ang daming mga jeep, tricycles, mga ganong mga sistema, no, na masyado nang makaluma at hirap palitan, no, na sistema. For example, yung mga jeepneys, hirap palitan ng sistema niyan. Nung sa time ni Tatay Digong, talagang ini-impose si Tatay Digong, pinupush siya talaga yung modernization ng masasakyan ho natin, no, ng ating public transportation. By removing public jeepney, no, so i-phase out ho lahat ng yun at papalitan ng mga modernized jeep or mga minibuses. Pero ang dami syempre nag-aklas dyan, no, na mga sectors. Syempre ginagamit lang talaga yung yung mga sectors nila para batiko sa mga Duterte, at saka yung mga yun ginagamit din ng mga oligarchs, and at the same time ginagamit din sila ng mga kilawang grupo para syempre kapag maipatupad talaga yun sa gobyerno ni Tatay Digong, masyadong sisikat si Tatay Digong, no, masyadong tataas ang kanyang popularity, ang kanyang trust rates, no, trust ratings sa madlang Pilipino, kasi nga napaganda niya lalo ang Pilipinas. So yun, bali tinutulan at pinipigilan talaga ng mga kababayan nating mga ayaw talagang masinso ang Pilipinas. So that's the reason why Davao City ay gustong humiwalay sa Pilipinas, kasi nga kung si Mayor Basti sabi nga niya, laing kayo, no? Laing kayo ba? Diba pa mo, abot lang kung gitara na pero si Rudy Duterte taas maganda sa popularity rating hantod sa ninaw, hantod karon. Pero langni kay nga mo ingon nga Pilipino ka atong termino niya, karon kapoy kay mo ingon Pilipino ka. Mo nang nakagwapo sa federalismo gets tinuod lang. Well, sa federalism, ma-decentralize ang power. So, kutahay, diri sa Davao, maingon ta, naay mga krimen diri nga di ginato gusto nga mahitabo. So, butang na to, magbuhat matagat ang balaod. So, maingon ta, pwede ang death penalty diri para sa mga rapist o bata o mga poser nga mutaot sa mga pamilya. Pwede ta na buhaton. Kana, it's a suggestion nga sa system of government nato nga pwede na to usbon. Kaya kung di man kung sila magtarong dito, pwede mo ta magtarong dito. Sige lang, pagkabot sa panahon, kabalo mo, kaning ilang gibuhat karon, dinaog-daog magini. Ginadaog-daog yung tanan ni karon. Sa tanan mga nitoo, sa tinuuhan ni Rodrigo Duterte, kaning pangdaog-daog yun na istokan. Tungod na inyong ginabot, tawagan na ba tayo sa Saharan Mindanao kung pwede lang mabago ang institution or constitution, no, 1987 constitution, tapos magiging parang parliamentary system ba tawag dyan, o federalism, no, ang Pilipinas. So simply means na every cities, every regions magkakaroon ng kanya-kanyang mga states, no, just like United States of America. So iba't ibang states, iba't ibang mga batas, no, iba't ibang mga rules, no. Kumbaga bawat local government ng mga states sila yung magpapatupad ng kanang mga sariling city ordinances or regional or state ordinances, parang gano'n, no? So for example, sa sahod, paano gastusin yung pera, paano ipopondo, no, yung paano gamitin yung pondo sa pagbabago. So bakit gano'n ka confident si Mayor Basti, no, na yan ay minsan sa kanyang mga speech, no, sa kanyang mga statement sa stage dito sa Davao City, na kahit hindi na kailangan federalism, hindi na kailangan na humiwala Davao City or mag-secession ang Mindanao sa Philippines, gawin na lang ang Pilipinas na federalism, no, federal form of government, parang gano'n, no. So every state ay magkakaroon nga ng kanya-kanyang batas, no, pamamahala. So very confident si Mayor Basti na talagang mapapayaman niya ang Davao City ng higit pa sa lahat ng syudad sa Pilipinas or lahat ng states sa Pilipinas. Alam niyo bakit? Kasi ito isa to sa proof in the testament
na masasabi nating itong mga Duterte na to, hindi talaga sila nagbibiro. They're not joking, they're not kidding. Hindi sila nagsisinungaling, no, na talagang kaya lang i-transform ang syudad ng Davao City into world-class city, no? So talagang very consistent itong Duterte, from Datay Digong to Sara Duterte to Basti Duterte. Ang galing nila talagang mamamahala. Talagang lahat sila merong napatunayan. So this time, siyempre, kilala naman natin si Tatay Digong, no? Pagdating sa safety and security, siya ang talaga nanguna dyan, na best priority ho talaga ng ating dating Pangulong Duterte yan dito sa Davao City. Tapos kay VP Sara naman is yan na nga, continuity, pagpatuloy niya yung advocacy ni Tatay Digong. And in fact, sa mga hindi nakakaalam, si VP Sara lamang yata, parang sa panahon ni VP Sara, nagiging insurgency free ang Davao City. Wala ng mga NPA, wala ng mga rebelde, ganon. And yun, pinapaganda ang road widening, beautification. In some point, okay din si VP Sara, no? So talagang binaon niya ang mga kuryente sa mga main streets namin sa Davao City. That's why pagpupunta kayo ng Davao City ngayon, mafe-feel niya talaga na pwede palang mangyari sa Pilipinas tong ganito kagandang streets, no, na walang kalye. All I know, all we thought, all we think, di ba, na sa Middle East, some part of Europe, in Americas, no, or kung saan mang parte sa mundo, na makikita mo lang yun, ang ganong setup, no, ganong sistema na binabaon ngayong kuryente. Wala kang makikita mga overhead wires. So Sara Duterte, no. And of course, security and peace and security, tsaka yung economy din, magaling din sa economy si Bibi Sara Duterte, kasi nga consistently ang Davao City binansagang the fastest running city after Manila sa kanyang time, no. And of course, laging pasok sa richest city in the Philippines in terms of assets, and of course in GDP. Pero nitong time ni Mayor Basti, alam nyo ba na yumaman din ang Davao City ng triple? Oo, di ba mayaman ang Davao City sa time ni BP Sara, ni Mayora Sara Duterte? Aba, naging triple sa panahon ni Mayor Basti. Yes, sabihin natin na it's a Rodrigo Duterte effect sa kanyang panunungkulan as president. Nagkaroon ng trust, no, and confidence itong ating mga businessmen na mag-invest sa Davao City. Pero alam nyo ba na yung Rodrigo Duterte effect na yon ay hanggang 2024 lamang, 2023, di ba? O ngayon, anong petsa na? 2025, pero lalo pang tumaas, no, ng ilang porsyento ang wealth ng Davao City. So nangunguna pa rin na Davao City sa pinakamayaman na syudad sa Mindanao, and panglima na wealthiest city sa buong Pilipinas, next to Quezon City, City of Manila, Makati, and Taguig. O diba, mantakin nyo yun, ganun kagaling si Basti Duterte. So dati talaga, sa totoo lang, aminin ko, hindi naman siguro masama, no, na magduda sa tao, sa kakayahan ng isang tao, kasi nga dating lang siya, pagala-gala, no, parang siya, parang sabihin natin, stowawi daw, ganun, no. Basta happy-go-lucky lang si Mayor Basti nung araw, no, hindi pa siya nag-upo as Vice Mayor and Mayor sa Davao City. So sabi namin, parang bata lang to, ganyan, no. So yes, may doubt kami sa kanyang kakayahan until he proves as wrong. So ngayon, andyan na, believe na kami, kahit pa ma-disqualify si Bibi Sara pagka presidente kasi impeach nila, kakasuhan ng ombudsman, meron pa rin tayong alas, no? Meron pa rin tayong baraha itong si Mayor Basti Duterte, maliban sa napakaseryoso niya ngayon sa politika, napakatapang, no? Fearless din ito si Mayor Basti. In at the same time, may napatunayan siya. Davao City ngayon ang lumalabas na pinakamataas ang trust ratings ng mga investors in the mga private sectors na mag-invest. So Davao City ang pinaka nangunguna ngayon, na ayun na nga, na gusto nilang puntahan para mag-business. So mantakin nyo, ang mga condominiums dito kayang ibenta in one day lang, no, half day, no, billions agad ang masisil ng mga condo units or mga condominium dito, mga property sa Davao City. So ibig sabihin, malakas ang purchasing power ng Davao City. So that's the effort of Mayor Basti Duterte. And of course, ayan yung natin, bus system. Hindi siya bus system na parang party lang siya, no? Parang facing or siya, parang interim. Oo, Davao City interim. Okay, DIB is Davao City Interim Bus Service, kung tawagin, no? So yun po ay dumating siya kahapon, October 15, 16, anong pitsa na ba ngayon? Sorry. Okay, so October, no? October 14, Tuesday, kahapon dumating ho siya, no? 10 unit ho yun. So bakit ko nasabi na talagang the best ito si Mayor Basti Duterte? Kasi yan talaga ay kanyang effort, no? Hindi siya papitiks-petiks lang. Nakita niya talaga yung problema sa Davao City sa traffic.
no? Traffic congestion sa Davao City during peak hour, during rush hour, no? So ano ba yung oras sa mga peak hour natin, no? So meron tayong morning and afternoon or evening. In the morning, meron tayong rush hour na or peak hour na alas 5:30. Ito akin lang to ha, alas 5:30, pero sa ano kasi sa City TMO, LTO o LTFRB o ano man yung mga taga traffic management diyan sa Davao City, sinasabi niya lahat parang 7 to 8 yata in the morning. Pero para sa akin magsisimula talaga yung traffic congestion sa mga main streets, main roads, in mga course roads or mga intersections ay nagsisimula sa mga 5:30 ng umaga hanggang matapos siya ng mga alas 7:30, alas 8 hanggang alas 9, no? So matagal talaga yung pero peak hour lang talaga yun, pinaka peak hour. So yung siguro tinutukoy ko doon is yung magiging yung pinaka traffic time, no? And kahit nga hindi ma-peak hour, mayroon talagang nagaganap din na traffic dahil din sa mga traffic lights, of course. And of course, meron tayo dito mga maraming pedestrian, no? Maraming mga intersection sa mga tumatawid ng mga tao. And of course, meron tayong sinusunod na yung travel time, ano tawag dito, yung maximum or speed limit dito sa Davao City streets or mga main roads. Kaya isa rin yun sa mga nagdadagdag sa daloy ng parang slow motion, no, ng ating traffic sa Davao City. And of course, meron din tayong gabi, no? So ano ba yung oras sa gabi naman na peak hour? So meron tayong alas 5 ng hapon hanggang sa alas 7 ng gabi, pero para sa akin magsisimula alas 2 ng hapon nagkakaroon na ng traffic sa Davao City kasi nga diyan it's a yes, may mga nagsabi na poor urban planning ang pinaka-rason diyan, no, bakit siya nagkakaroon ng ng traffic congestion ang isang syudad, ang isang lugar gaya ng Davao City, which is totoo yan, no? Kasi sa Tatay Digong inamin niya talaga na hindi niya in-expect na mag-boom ng ganito kaaga ang Davao City. Oo, kasi kumbaga ang in-expect na Tatay Digong, kumbaga meron siyang ginagawa mo ng coastal road, mga bypass roads, no, maraming mga bypass roads and access roads, mga gano'n, no, na para hindi na kailangan magdaan, no, sa mga main roads in main streets sa downtown area of Davao City, kaya gagawa ng mga diversion roads sa malalayo at saka coastal roads. Yun nga lang, hindi pa tapos yung ganong mga project niya, ay nag-boom na, sumabog na itong Davao City sa economy. Kaya eto na, ang daming namamagnet ng mga investors, ang madaming mga namamagnet ng mga private sectors, tourists, and of course mga nagsilipatan ng mga nagmamigrate sa Davao City, just simply because Davao City is a very progressive city, best city to live in, best city to visit, and of course Davao City is the safest and I don't know sa cleanest city, no, basta Iloilo kasi cleanest city para sa akin, so okay na yan. Pero pinaka safest city is Davao City. So yun lang, Davao City is ready na kami, no. Grabe yung preparedness namin dito para magkaroon na kami ng kasarilan away from Pilipinas. Kasi ayaw namin, hindi man away, literal, no, kumbaga magkaroon kami ng sariling pagkakilanlan, sariling bansa, sariling republika. Kasi sa totoo lang, napakagulo ng politika sa Pilipinas, puno ng korupsyon. So kami mga taga Davao, damay kami dito, no, sa gusto man namin maglakwatsa. Ako for example, no, dami kong mga gala, kasi from the word gala, the explorer, gusto kong gumala, gusto kong mag-explore kahit saan-saan. Pero hindi ko yun magawa, hindi dahil sa wala tayong pamasahe, kasi nga budgeted na ho yan. Hindi natin magawang maglakwatsa for this day, for this time, kasi ang daming ang ganap, no. Hindi natin alam na biglang uuwi sa Tatay Digong, di ba? So hindi natin alam na biglang magkaroon ng rallies. Hindi pwedeng wala ako dito sa Davao City, di ba? Na magaganap 'yun. So ang daming ganap talaga sa Davao City, ang daming event, no. So sobrang gulo ng ating politika, kaya naon siya yung ating mga gala, mga trips. Actually may mga previous trips na ako, hindi ko pa ma-upload. Kasi nga, eto tayo ngayon, no, politics. So talagang hindi kasi maiwasan na mapag-usapan ng politics, gawa nung Pilipino tayo. Ako ay taxpayers, no, pamilya ko Pilipino, di ba? So nasa Philippines na nakatira. Ang lungkot isipin na halos linggo-linggo tumataas ng sentimo yung mga bilihin sa grocery. Oo, mantahin nyo, kahit kayo, pakiramdaman nyo yung mga sari-restaurant, yung kapitbahay, laging nagtataas ang piso every week, every 2 weeks, or every 3 weeks, or every month, di ba? Tumataas yung mga bilihin, shampoo, mga basic necessity, shampoo, kape, asukal, tumataas ang piso, di ba? Candy na lang, wala ka nang mabibiling piso yan ng candy, kahit ngayong 2 pesos, parang hirap na rin makahanap ng 2 pesos, 3-5, meron pa, no? I mean, wala nang 3-5, dati makakabili ka ng 3-5, so ibig sabihin ho nun, 2 pesos tapos piso, 3. So, samantala ngayon, 2 pesos na talaga. Kung pera mo yung 5 piso, ibigay mo, ang ibibigay sa candy, 2 lang talaga at susuklan ka ng piso. Ibig sabihin, non-negotiable talaga ang presyo ngayon. Sobrang mahal na. Taxpayers money tayo, no? So, we're paying 12% VAT, value added tax, na sa mga binibili ho natin, whether we like it or not. Tapos sa mga restaurants, no? Meron tayong mga
binabayaran na ngayon na service charge, 'di ba? Dati wala naman yung mga ganyan, 'di ba? So sobrang hirap na ng buhay natin ngayon. So syempre tayo, may pamilya tayo sa Pilipinas, nahihirapan tayo. Kumikita tayo, may kabuhayan, may sahod, pero grabe, hindi pwedeng hindi makikisali, makikisigaw ng hustisya, no? At accountability sa mga kurakot na mga congressman na grabe ang pera, ang daming mga limousine, wala palang limousine, ang daming mga luxury cars, ang daming mga Gulfstream, may mga eroplano, mantakin nyo yun, di ba? May mga helicopter, magkano la sahod ng congressman? 300,000 pesos, di ba? Hindi kayang bumili ng ano yun, kahit pa magtrabaho sila ng ilang dekada, 10 taon, di ba? Hindi na kayang baka makaipon para pambili ng Gulfstream na billion ang halaga. Di ba? Hindi na kayang bumili ng mga mga private planes. Di ba? Hindi na kayang yung mga anak nila na mga kakapal na mga muka, Saldico, ina mo. Di ba? Martin Romualdez, kahit pa sabihin natin na ang trabaho, ang negosyo ng pamilyang Romualdez ay nagkakalkal ng mga bundok, naninira ng kalikasan ng ating mga kabundukan, still hindi pa rin siya enough, Bakit siya andyan sa kongreso, 'di ba? Sabihin nila para makatulong sa kanilang distrito sa Leyte. Wala naman siyang nagawa. Andun ako, napunta ako sa lugar nila, kawawa ang mga tao doon. Maganda pa naman. Oo, mga magaganda, matatalino, mga mababait. Oo, pero yung lugar nila, nagtitiis sila. Parang pinagkakasya yung kalsadang Pluma, kalsadang Lubak-Lubak, pinagkakasya yung palengking Diyos Mio Marimar. Sa totoo lang, nakaawa ang palengke ng Tacloban. So yun, sa Davao City ngayon, ang Davao City is talagang number one sa investment, sa mga investors ang Davao City ngayon. Siya ang pinakapatok, hindi Makati, hindi Taguig, hindi Quezon City, it's Davao City. Di ba? Sabi pa ng mga bashers dyan, mga haters sa mga Duterte, ang Davao City, pugad daw ng mga drug addict, pugad daw ng mga kriminal, pugad daw ng mga pugante. Anong pugante? Anong addict? Anong kriminal? Kung gano'n ang nangyari, edi sana hindi pupunta dito yung mga Ayala, hindi pupunta dito yung mga mayayaman, mga negosyante, hindi ba? Hindi yan mag-i-invest dito kung wala sila nakitang wala sila nakitang future sa kanilang business dito sa Davao City, kung wala sila nakitang profits, di ba? So grabe ang purchasing power ng Davao City. That's why they come here. And hindi magkakaroon ng purchasing power ang mga taga Davao kung walang trabaho, kung walang pera. Hindi magkakaroon ng pera mga taga Davao City kung hindi safe ang lugar. Tama? Yun. So ang namin dito, yung aming sistema sa Davao City is parang makaibang bansa na siya, Hindi na siya kagaya sa Pilipinas, Yes, we still have ambulant vendors somewhere in mga kalye, Marami kami mga vendors, mga street vendors, marami, Pero malinis, yes, one thing in common sa Pilipinas, kahit saan ka magpunta, kahit Davao City na sabihin natin na modern city, mayroon din kami mga slums area, of course. So syempre mga taga-probinsya ng mga surrounding provinces ng Davao City pupunta ng Davao kasi mga fresh graduates, walang kamag-anakan sa Davao City, and of course starting pa sila sa kanilang buhay. So kaya lang pagkakasyahan ang 2,500 na room for rents na makikita lang sa mga slums area, sa mga informal settlers area. So totoo yan. Ang mga tao dyan, naninirahan, hindi naman, mga nangungupahan, mostly mga estudyante, mga nagtatrabaho, mga young professionals, and yung iba dyan, nakikipagsapalaran. Magtatrabaho as bagger sa mga shopping malls, nagtatrabaho as factory workers, yung iba naman nagtatrabaho na sisimula pa lang na magtrabaho as call center agents. Siyempre, hindi pa ganun kalaki yung sahod, marami pa silang mga pinag-uutangan sa probinsya nila, pinanggalingan, kaya tsaga-tsaga muna sila sa pagtitipid sa mga bahayan, mga boarding house, mga room for rent sa slum area. Kaya existing pa rin yung room for rent dito. Pero it doesn't mean na yung meron kaming slums dito is delikado na siya, kasi ang mga slums area namin dito ay mga may dignidad ang mga naninirahan. May mga estudyante, nagtatrabaho, mga empleyado, di ba? So pa rin sila, hindi sila pabigat sa bayan. Hindi kagaya ng ibang mga lugar sa Pilipinas na mga slums area na pagpupunta doon ng mga dayo, hihinga ng pera, hihinga ng pangkape, hihinga ng pangbiling pagkain. Meron yan, may ganyan ha. Tingin-tingin kayo sa YouTube, hanapin nyo ang mga sementeryo ng ibang mga sementeryo tinitirhan ng mga informal settlers, hindi lang Muslims, pati mga sementeryo may mga naninirahan. Yung mga nakitira doon, tinuturuan yung mga anak nila manghingi ng pera, sa mga dayo, sa mga pupunta doon, na mga hindi taga doon, parang dinidilensyahan ba, so parang kurakot system in a lowest form, gano'n, na agad gagatasan, gano'n. Hihinga na agad ng pera. Di ba? So dito sa Davao City, ang namin dito, slum area, yes,
common sa Pilipinas, slums area, and mga ambulance vendors or yung mga tawag nating mga sidewalk vendors, but still Davao City ay kakaiba pa rin, no? Like hindi kami kagaya ng ibang mga syudad na yun nga na hindi ka safe no maglakad. So dito sa Davao City, very comfortable na maglakad sa aming kalye kahit anong oras, anytime you want, no? You can walk along the streets kahit pa madilim. Hindi kayo matatakot dito. So that's why Davao City is the best city, the best city to be visit in the Philippines in 2025. So Davao City, dahil kay Mayor Basti Duterte, no? Babaguhin niya ang Davao City. Kung napaganda ang Davao City sa time ni Tatay Ligo, sa time ni Mayor Sara, lalo niya pagagandahin ngayon. Ganyan kagaling ang aming Mayor Basti Duterte. Ngayon, balik tayo sa bus system na to. Ang bus system namin dito ay magiging libre as far as so maganda na, moderno pa, libre pa. Di ba? Saan ka pa? 10 unit ho yan ang buses ho rito na magta-travel ho siya all over the Davao City ng peak hour, no? Ang purpose ho nun is para matulungan ang mga tao na makasakay, no? Maka-access sa kanilang mga bahay, uwian, and maka-access sa kanilang patutunguhan every morning na papasukan. Gano'n, no? Na walang bayad. Oo. Meron naman kami ditong existing na PHEBS, PHEBS, or Peak Hour Augmentation Bus System. Yun po yung mag-aarkila or merong inoobliga ang Davao City Government na obligahin itong mga buses, mga bus company sa Davao City na maglalaan ng at least 3, 4, 5 na bus units para mag-deliver ng mga pasahero during peak hours. So that's LCI, Bachelor Tours, Goyano, o ano pa yung mga buses dito, Metro Shuttle Bus. Ang dami, no? Maraming mga buses dito sa Davao City na obligado sila na inobliga, no? Mandatory na mag-deliver ng mga pasahero during peak hour kasi sobrang tao, sobrang daming mga pasahero, kunti lang yung mga jeep namin dito kasi nga dahil sa phase out na ang karamihan, more than I think kung susumahin ko siya bali sa aking mga nakikita sa daan, parang umabot na sa mga 70% or 60 to 70% na yun na phase out. So that's why na nagkakaubusan talaga ng mga sasakyan dito, kaya ang mga tao dito kawawa na napalilipasan ng gutom dahil hindi makauwi kaagad, kaya tinupad yung PHEBS or yung PHABS or Peak Hour Augmentation Bus System. Ganon. Pero dahil nga sa meron tayo 10 buses, it doesn't na bago, moderno, libre, 10 buses yun it doesn't mean na mawawalan yung PHEBS natin. Andyan pa rin yung natin, Peak Hour Augmentation Bus System. So parang dinadagdagan lang ng mas moderno, mas bago. At yun ay galing sa pera ng kabayan ng bayang Davaoenyo sa Davao City. Hindi yun galing sa national funds. Hindi yun galing sa national funds. Ibig sabihin ho nun, ganyan kagaling ang Davao City. Imbis sa kurakutan ng pera, bilyon-bilyon, pinambili talaga ng buses galing sa China para maggamit ng libre sa mga taga Davao City. Ngayon, sa mga nagagalit din sa mga Duterte. Sabi nyo mga kurakot ang mga Duterte. Ngayon niya patunayan. Nakurakot sila. Bakit nila afford na magiging debt-free ang Davao City despite sa napakalawak ng Davao City? Sobrang laki. Sobrang lawak, ang daming pagkagagastusan, daming i-maintain ng mga liabilities and assets, di ba? Ang daming mga i-maintain ng gobyerno ng Davao City. Ang daming pagkagagastusan, but still we remained debt-free. Sige nga, syudad nyo ba debt-free ba? Baka hindi, baka isang taon lang naging debt-free nung pumalit ang ibang mayor, hindi na debt-free, may utang na ulit, di ba? Parang ganun yun. Sige nga, meron ba kayong libreng basis? Libreng sasakyan? Ang Davao City, meron kami ditong at least, I think 2-3 na libreng sakay Davao. Biyaheng Duterte. Yun ay matagal na yan. Tapos nung naging si BP Sara, si Mayora naging Vice Presidente. So meron na siyang Office of the Vice President, libreng sakay, which is yun naman ay buong Pilipinas. Meron naman siya, hindi lang sa Davao City. And of course, hindi lang din Davao City ang merong libreng sakay ng mga buses. As far as I know, meron tayong Quezon City. So kudos sa mga taga Quezon City. You're on the right track, no? I-keep nyo yan si Joy Belmonte, ang galing niyang maging mayor. Walang sinabi si Herbert Bautista. Si Herbert Bautista, matagal siya naging mayor ng Quezon City, pero parang mas yumaman, naging top 1, number 1 richest city in the Philippines ang Quezon City sa time ni Joy Belmonte. So naungusan niya ang Makati City, which is Makati City talaga ang laging nangunguna sa larangan ng assets in terms of assets, no? So that's Makati City. Pero nung kay Joy Belmonte at partidahan, nasarado pa ang ABCBN, which is isa yun sa nagbibigay talaga ng malaking GDP din sana ng syudad nila. But still
Quezon City managed to be on the top of the list, no, of wealthiest city and the richest city in the Philippines in terms of assets and GDP. So good job, Joy Belmonte. I don't care kung ano yung political stance mo, kung ano yung mga political color mo dyan. The thing is, meron kang nagawang maganda sa kababayan natin dyan sa Quezon City. Good job sa iyo. At sa mga taga Quezon City, good job din sa inyo, no? So, i-keep nyo ang si Joy Belmonte. Kasi one of the kind, no? Hindi ka na basta-basta makaharap ng politician kagaya sa kanya. Yes, marami-rami pero hindi lahat ay magtatagal, no? Magsasustain. For example, Vico Soto parang nag-iba yata ang kanyang lasa, 'di ba? Hindi niya kayang pangalanan si Martin Romualdez Saldico at talagang dinidiin niya lang ay si Diskaya, which is alam naman natin na it takes two to tango, 'di ba? Ganon 'yon. So bakit niya didila yung Diskaya? Kasi nga si Tito Soto, tiyuhin niya, kaibigan tropa ng mga Romualdez. So, 'di ba? Ang dami mga mga magagandang politician sana, no? Pero hindi consistent. So, ngayon, ang aga-agang na-expose si Vico Soto, kaya sira na yung career niya. Kung meron magboto sa kanya, taga Pasig City, ilan na ba tao sa Pasig City? Hindi umabot ang milyon, 'di ba? So, ngayon, Joy Belmonte, the best ka. So, hindi lang Davao City ang merong city buses na libre, kundi meron din Quezon City. I don't know kung meron pa ba sa Iloilo City, meron sa Cebu City, meron ba sa Angeles City, meron ba sa Lucena City, di ba? I don't know kung meron ba sa Cebu City. So kayo makakasagot ho niyan sa ating comment section. And of course, yun na nga, so Davao bus system. So Davao City is ready to rumble. Hindi, ibig sabihin, Davao City is very well prepared. Ready na kaming mag-ibang bansa. Oo, I mean, ready na kami maging panibagong Republika ng Pilipinas, Republika ng Davao. Ganun, no? Basta hindi na kami magiging parte ng Pilipinas sa politika. Yeah, geographically, we are located, situated in the Philippine Islands, but we can never longer, or we can no longer, or no longer belongs to the Philippines. Pero sana mangyari yan, no? Na magiging na kami dito, Republic of Davao City. And of course, required sa visa ay para makapunta ng Davao City, para kayo mabigyan ng tourist visa, kailangan nyong kumain ng durian, and of course, kailangan nyong marunong magsalita ng Bisaya, ng Davaoenyo, magsalita ng kung ano mga basic lang, kahit paano, no, basic ng aming mga tribo dito. Kasi we have a lot of tribes. We have 7 tribes in Muslims, we have 5 tribes, local tribes. So we have Ovo Manovo, Matigsalog, Kalagan, mga gano'n, no, marami, no. So kailangan nyong pagtutunan muna yan bago kayo makapasyal, bago kayo approve sa inyong tourist visa sa Republic of Davao City. So, di ba? Davao City is the best. Walang katulad. Davao City, iba talaga mga Duterte. Kaya kung gusto nyo maging party ng Davao City, maging citizens dito, punta kayo dito. Dito kayo manirahan. Dito na kayo settle down kasama inyong pamilya. Go and migrate na. O, di ba? Ganon yun. Iwanan nyo na ang bulok na sistema ng Pilipinas. Puro kurakot pinagagawa ng gobyerno natin. Walang halos lahat sila, no? Halos walang mapili. Kaasar.